Welcome back sa ating podcast. Welcome back sa Q&I. One question at a time. Honest talks, gentle truths. So, ito yung third episode natin which pinag-uusapan natin ang modern love struggles. Sa first episode, pinag-usapan namin ang situationship kung saan kayo pero hindi kayo. Parang hindi kayo. And the second one is breadcrumbing kung saan naman binibigyan ka ng konting attention just to keep you. And ngayong third na episode ay pag-uusapan naman natin ang pinakamasakit actually, ang ghosting. Yung bakit bigla ka na lang nawala. Ayun. So again, I'm with Bev, ang favorite kausap ko tungkol sa mga love talks. Okay, so ang third topic natin ay regarding sa ghosting. Yes. Okay, ano ba ang ghosting? In my own opinion, ghosting is ito yung it doesn't apply only in a love relationship, kundi even sa friendship. Pero ito yung mga bigla na lang naglaho na walang pasabi Okay. na kumbaga in layman's term, iniwan ka sa ere. Na kumbaga ito yung nakakausap mo or even you are dating, hindi na nagparamdam, they end the communication. Wala ng contact, ganon. Okay. Personally ba, did you experience ghosting? Personally, of Mm. course, I think many times na. Not to be many times, to be specific siguro mga 3 times. Oo, Sino na-experience pa ko. kaya? Oh my gosh, wag na natin pangalanan, mahirap na. Okay, so ano yung na-experience mo? Pero okay, ito first, hindi naman sila, they're not bad people. Pero siguro they're just na lack of communication skills. Sorry, ano yung question? Ano na-experience ko? Oo. Okay, na-experience ko. Siyempre, lahat naman sila naging ka-close ko. Naging friends. Actually, yun yung masakit kasi naging friends ko talaga sila. Tapos syempre, hindi ko maiwasan na nahulog yung loob, ganyan. Tapos, siyempre parang, buti na lang may tissue. Pero actually, ang experience ko, masakit siya kasi akala ko talaga okay kami. Tapos in the long run, parang nawala. Yung hindi na nagparamdam. Tapos, as in, yung okay na parang, akala ko nga may mutual understanding na, yun lang, walang label. Hindi na pag-usapan kung kami, or what. Hindi rin nagsabi na, liligawan kita, or hindi rin nagsabi na gusto kita, ganon. So, in short, okay kami na nag-uusap, nag-update, Okay. minsan nagkakasama, ganyan. Tapos bigla na lang one day, hindi na nagparamdam. As in, totally, wala. As in, wala. Ano ba yung mga ginagawa niya which makes you think na, yun nga, naging special ka ba yung pakiramdam mo sa ginagawa niya? Actually, medyo na-feel ko naman special kasi syempre binigyan ka ng attention, di ba? Ayun, okay. Oo, tapos, kinukumusta ka, tinatanong ka, ay, kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Ganon. Tapos, syempre siguro normal as friends. Pero, kasi more than that, parang alam mo naman kasi kung ano lang talaga yung label nyo as friends kaysa sa parang may something, di ba? Yun yung mahirap doon kasi hindi nga na-define kung what kind of relationship you have. Tapos, syempre, ako nag-expect ganyan. So, Breadcrumbing din ba yan? oo, may ganun. May breadcrumbing, may ganung, may involvement ng breadcrumbing. Oo, nagbigay sa'yo ng konting Attention. Or, hindi naman, it's not konti. hindi, oo, Okay. enough. Kumbaga, Sige, nagbibigay so pa ng hindi siya advice. Talaga nakakausap mo siya minsan sa day-to-day basis. Talaga close kayo. As in, So, friends pina-feel ka ba kami. niya? Pina-feel niya sa'yo na, gusto kita, I'm interested? Parang somehow, yung mga pahaging ba tawag dun sa words? Oo, yon. Tapos, oo, parang masasabi mo, bilang babae, alam mo naman kung interesado sa lalaki yun, di ba? Yun nga lang talaga,
hindi siguro naging specific na, "Uy, gusto kitang i-pursue." Walang sabi na, "I want to pursue you," or ano, yung gusto talaga kita, eh, parang walang gano'n. Parang ano na lang, in a day-to-day basis, nag-uusap kayo, And then gano'n. bigla siyang nawala. Wala ng, "I'm sorry, last na message ko na 'to." One day Walang kasi puwedeng gano'n, busy na siya, walang gano'n. puwedeng may girlfriend na siya. May ano, oo, puwede, may girlfriend or may So, ibang naging ano ka pinursue ng niya? babae. Hmm? So, naging ano ka niya? Hindi ko alam, baka side chick or second option, gano'n. Option lang, Oo, gano'n. gano'n, option lang. So, bakit nga ba sila nanggo-ghost? Siguro kasi they're afraid to face, the consequence na, and they don't have the communication skill, takot sila. At saka for other guys, hindi ko sinasabing, lahat, or ano naman, with respect naman dun sa mga naging ka-close ko, ah, I don't know, hindi ko talaga alam, pero based on my experience kasi talaga, feeling ko they cannot, say it to you directly. Wala silang guts to tell you the truth. So, ayaw ka naman pala nilang masaktan, ba't nila ginawa yun? Eh, may gano'n kasi na hindi din talaga nila alam kung anong gusto nila, 'di ba, may gano'n. May gano'n naman talaga, 'di ba? Testing the water kumbaga, testing the water. Kasi, ah, feeling ko nga gano'n yung ginawa, eh, testing the water kung mag-click ba, mag-work o hindi. So, gano'n siya. Hmm. So, after nung okey, so na-fall ka, and then nung bigla siyang nawala, nasaktan ka, ano yung naging emotional aftermath nun sa'yo? Actually, unang-una mafe-feel mo talaga na, "Am I not good enough? Pangit ba ako? Bakit parang." Yes. Oo, yun. Yung insecurities ano siya, sink in, gano'n. Hmm, Tapos napapa-question ka talaga sa sarili mo. and then malalaman mo may bago siya, may girlfriend talaga siyang pinursue, na parang, "Ano ba 'yan? Anong ginawa mo lang sa'kin? Ano Oo. lang ba ako?" Oo, oo, may gano'n kang ano sa sarili mo, bakit 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 ano, ba't hindi ako yung pinili? Siguro ayun nga, talagang pangit ako. Although alam ko naman sa sarili ko, hindi masama ugali ko, pero maybe, yung napapa-question ka talaga na you're not good enough for them. Na talagang may preference talaga sila at hindi ikaw yun. In the first place, bakit nila kasi pinaramdam sa'yo yun kung hindi naman pala sila sigurado? Yun ang hindi ko masasagot, pero I think sa side na yun ng lalaki. Kasi sa modern day ngayon, marami na kasi talagang nanggo-ghosting, eh. Kasi siguro mas doon sila convenient. Mas convenient kasi gawin yun, eh. Okey. So Oo. so yung mga talagang nasa relationship na talagang, girlfriend, boyfriend na sila and then biglang nawala si boy. Oh, Oh, ghosting din yun, parang ghosting, oo. 'di ba, 'di Oo. ba? Ano yun, parang ayoko na pero hindi ko kayang sabihin sa kanya? Kasi siguro ayaw nilang, to tell it directly to you na, "Okay, Eh, let's 'di end the mas masakit yun relationship." na parang Oo, bigla mas kang masakit yun. ano na, asan na ako? Oo, mas Ano masakit nangyari, yun. 'di ba? Oo. Kasi sa totoo lang talaga, ito rin talagang hindi ko din maintindihan, eh. Dapat kung pumasok ka sa isang relationship, I'm talking about ano na, as couple na, ha. Hmm, Kasi siyempre ano na kayo, may label kayo, eh. Mas maigi sanang pag-usapan. Halimbawa, okey, o parang it's not working, maybe let's end it na lang. Hindi yung parang wala, hindi ka na lang kinausap, walang pasabi na, kahit man lang wala ka idea, 'di ba, na, ano, mas masakit yun, especially dun sa girlfriend, oo. mm. Kung iisipin mo masakit nga dun sa mga walang label, eh, how much more dun sa may mismong sa girlfriend na, 'di ba? Which is Masasakit yun. pinagsamahan na Mm, kayo, nag-build na kayo oo. ng Mas masakit dun sa sa kanila yun. isa't isa. Yun, so papaano ka maghe-heal if, na-ghost ka ng ganyan? Actually, yun yung mahirap dun, yung pag-heal. Kasi marami kang questions, eh. Sa sarili mo, Oo, sa like sarili yung mo. Tsaka kahit confidence dun sa mo, tao, bakit question ano, mo na rin yung worth. oo, oo. Talagang mapapa-question ka sa worth mo. Tapos dun sa kasi parang ano, eh, parang slow process yung pag-heal. Kasi una-una, marami kang questions sa sarili mo. Tapos later on, after that question mo sa sarili mo, mapapatanong ka naman, bakit niya ginawa yun? Kumbaga sa side na naman nung guy. Then later on, after that,
Sa situation naman, ay hindi pala kami, or friends lang pala kami, parang gano'n. Kaya talaga, for me, ang bagal nung process nung healing, Mm. nung recovery. Sabi nila, ito may nabasa ako, sabi nila, "Oh, hindi naman naging kayo, so wala kang karapatang masaktan." Oh, for me, it's wrong. Hindi tama yun. Kasi bilang tao, nag-care ka dun sa tao eh, dun sa other person. Nag-invest ka ng emotions mo, ng feelings mo, ng time mo din. Tapos, syempre, somehow, nag-effort ka din. 'Di ba? Yun na lang talaga wala kayong label. So, masakit din yun. Kaya for me, hindi ako agad sumusabing, "Hindi naman naging kayo, pero bakit ka masasaktan? Wala kang karapatang masaktan." Ang mga nasasabi pero girl, eto lang dapat kung nasasaktan ka, validate your feelings. Kasi number one ano yun, ng pag-heal mo, i-validate mo talaga yung feelings mo. I-feel mo yung pain. Nasaktan ako kahit hindi kami. Kasi ganito ang ginawa ko, nag-expect ako. Akala ko gusto niya ako. Akala ko ipupursue niya na ako, pero wala nangyari. Tsaka maging ano ka, magkaroon ka ng real talk sa sarili mo. Kasi doon din papasok yung ano yung healing. Kasi hangga't hindi mo siya talaga fini-face, hindi ka talaga makaka-recover, hindi ka talaga makaka-move on. So, siguro ginawa ko lang, finis ko lang talaga yung reality. Tapos siyempre nagdasal, number one yun. Tsaka inisip ko yung mga pangit sa kanila. Sorry to say, but na-realize ko, they're not worth it. Mm. They're not worth it. And i-ano mo yung worth mo. Oo, tsaka I know what I can serve to the table, So yun, isa yun sa, kumbaga, I know my worth. Dahil doon, I know my worth na. Tsaka, I know what I can bring to the table. So, why waste my feelings? Why waste my love for that person na hindi naman even worth it? They doesn't deserve my love. Sorry. Pero real talk lang tayo, Mm. Pero hugot yan, Hindi ko alam. Tagal ako yung walang hugot, Pero medyo ano pala, no? to kung sino ka ba. Ay, wala naman tayo dinap na name. Tsaka, to be fair, lahat naman sila is naging close friends ko naman. Mababait naman sila. Yun nga lang talaga. Maybe, Huwag lang sila. Ito na naman tayo sa third one. Hindi nila kayang siguro, harapin, sabihin ganyan. sa'yo ng, hindi talaga tayo pwede. Oo, Sana ganun na lang, no? Eh di mas, pa sa'yo. Kasi mas ma-appreciate mo yung honesty from Oo, the third totoo. person. Tsaka, isa pa doon, alam ko yung pinakamasakit. Siguro doon sa ghosting part, yung degree o yung ng sakit, medyo bearable pa eh. Pero parang yun sa, akala ko friends kami. Kasi pag friend kayo, uy, ganito, parang magiging kayo paano, ano ka naman courtesy na lang. Diba? Pag siyempre friends kayo. Pero siguro baka one-sided lang. For me, siguro hindi ako naging friend nila. Kaya, ganun. It's easy for them to, to cut the communication, to cut the connection. Kaya, ganun sila. They just walk away like that. Hindi nila binalue yung ikaw. Kasi ganun na lang. Easily for them to cut. Okay. That I do not know. Okay. So, ano ang advice mo sa mga babae or sa mga taong nakaranas ng ganyan na nag-ghost? Siguro unang-una, dapat talaga ma-realize mo din yung sitwasyon. Isipin mo, assess mo yung situation, ba't ba ako nag-ghost? O yun ba't ba ako nag-ghost? Tatanungin mo rin yung sarili mo? Oo. Kasalanan ba ako? Oo, ganon. Kasi yun nga, di ba, mapapa-question, baka may nasabi akong hindi maganda, kaya hindi na nagparamdam. Baka may nagawa ako. Talagang parang siya. Pwede isipin natin is, baka may pinagdadaanan siya. Ano yung situation niya mismo din? Ayan, sumagi na rin sa isip ko yun, baka man. Pero yung, months na, tapos, parang, I don't think it's right. Tsaka, in the first place talaga, may pinagsamahan kayo. Oo nga. Oo, di ba? May Better na pinagsamahan talaga kayo. makipag-communicate ka na. Hindi man naging kayo, pero kasi talaga, nasa context of friendship kayo eh. Friends kayo eh. Kumbaga, alam niya buhay mo, alam niya buhay ko. Yung gano'n, kumbaga, parang, yun nga, din siya parang, no label, pero hindi nyo na-define. Pero nandun din kayo talaga sa, for me, friendship stage din kasi talaga eh. Na kaya parang, for me, mas masakit siya kung talagang tinuring mo silang friends. Yung friends na syempre, na nagkaroon ka ng feelings involvement doon sa tao, mas masakit yun. Paano kung friends lang pala talaga gusto niya and then Wala namang problema pag friends lang. Hindi, actually naman kasi,
Puwede okay, sa part niya baka napansin niya, napo-fall na siya sa akin, hindi puwede 'to kasi friend lang talaga turing ko sa kanya, hindi ko kayang ibigay yung Oo, ano, tingin reciprocate yung yes. feelings niya. Tingin ko yan So, yung bigla siyang reason. nawala. Yan yung reason why they chose to walk away. Oo. Kasi nga siyempre friends lang ay wala naman talaga akong feelings para sa kanya. Akala ko gusto ko siya pero pala hindi. I mean, na-discover akong hindi maganda, ayoko sa kanya. Siguro gano'n dun sa part na yung mga nang-ghost. Pero yun pa rin, dapat 'di ba, maging ano ka naman, it doesn't cost you to be kind naman, eh. Oo nga naman. Oo, to be genuine, oo. Mm. Pero yung mga gano'n kasi for me, Be they're not kind genuine, enough to tell her oo. or him na, Let's say ganito, "Hindi, oo, gano'n. may nagugustuhan talaga akong iba Oo, na gusto kong gano'n, oo, person. totoo. Gusto ko ng magkaroon ng relationship with that Mm, person," 'no? mm. For me kasi kumbaga hard truth talaga is masakit talaga, eh. Kaya siguro yun din yung iniiwasan nila, 'di ba? Benefit of the doubt sa mga naggo-ghosting diyan, must have courage to say it, Oo. oo. Kasi ibang epekto nun sa mga recipient na kagaya ko. Oo, bale siguro isipin niyo na lang din na it's not about you, it's about that person. Yes, of course. Naman Oo, inisip ko may 'yan. ano din sila. And the worst part is, it's traumatizing. Ayun nga lang Traumatizing mata-traumatize talaga naman siya, yung oo. talagang na-ghost. Mm. Yun nga mapapa-question Kasi ka. akala mo okey kayo, Oo. nagkakaintindihan kayo, friends kayo. Yun yung akala mo friends talaga kayo, yun yung tapos biglang, "Ha? Ano nangyari? Ba't hindi na lang What paramdam?" 'Di ba? Tapos akala mo okey talaga kayo, nagkakaintindihan kayo, yun yung masakit na part dun. mm. Yun yung masakit na part dun. So ayun, sa napagdaanan mong 'yan about ghosting, siguro nga, make yourself huwag mong i-depend yung worth mo sa nangyaring yun. Always remind yourself na, kung ano man yung pina-feel nila sa'yo, hindi ikaw yun. Oo, totoo. Sabi nga nila, "It's not about you, it's about them." Oo. Mm. Isa 'yan sa mga, dapat mong i-remind sa self mo na kumbaga, there's nothing wrong with you. It's Mm. just that, May issue rin siya oo, may issue din sila, oo. To be sa fair naman, sarili. may mga ano din yung mga 'yan, may mga struggle din naman yung mga 'yan, may pinagdaanan din naman 'yan na they cannot tell you. Even naman kasi super friends kayo, 'di ba? Hindi nila puwedeng sabihin sa'yo lahat, 'di ba? Mm. Oo, hindi ko naman talagang dini-discredit sila totally. Pero kasi yun lang, based on my experience, nagka-impact din kasi talaga. 'Di ba sabi ko nga traumatizing siya, 'di ba? Kaya siyempre, hindi naman natin alam kung anong mga pinagdadaanan nila or struggle nila sa buhay na why they choose na to stop communicating, 'di ba? Yung gano'n, So, ang oo. masasabi ko lang siguro to those people na nanggo-ghost, just be kinder na lang and consider din yung feelings nung maggo-ghost niyo. Okay, better to be honest and sabihin niyo na lang kung ano yung totoo, 'di ba? Hmm, Kesa ihang yung tao, which is traumatizing nga sa tao, mapapa-question pa siya sa sarili niya. totoo. Okay, so that's all for our episode today. Thank you for watching and see you on our next episode. Ay, Oh my gosh, ano talaga ako parang ang bigat, yung question ko sa'yo okey lang ba? Parang Hindi, naaano okay lang, at least okey okey lang. lang, sure ka? Eh,